Nananawagan ng tulong ang nanay ng isang batang may bukol sa braso na singlaki na ng kanyang ulo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nabibigatan na raw ang isang batang lalaki sa Albay sa tumubong bukol sa kanyang braso na halos kasing laki na ng kanyang ulo. Dalawang taong gulang pa lang si Baby Lian, anak ni Margie at Christian Osma. Kapansin-pansin sa bata ang malaking bukol sa kanyang braso. Nang ipanganak ko po si Lian Osma, normal naman po siyang bata. Nang mag 3 months old po siya, nang mapansin po namin na may parang kagat ng langgam, agad namin po itong pinatignan sa doktor. Ito daw po ay inborn. Soft mass tissue daw po ang tawag dito, na kung saan daw po ay sumasama sa pagdevelop ng kanyang katawan. Ayon sa isang general surgeon, matagal na gamutan ang maaaring mangyari kay Baby Lian. Lalo pat x-ray pa lang ang nagagawa at hindi pa siya sumasailalim sa ibang mga test. Normal daw yung x-ray or at least hindi galing dun sa buto yung bukol, which is good, no? Kasi usually kapag may bukol sa buto ang ganyan kabata, hindi yun maganda, no? Usually cancer na yun. So kailangan maoperahan yung pasyente. Either may tatanggalin lang na bukol or may tatanggalin na muscle talaga, no? Or siguro yung pinakapangit na scenario, no, yung pagbutol talaga ng braso ng bata. Kung talagang kailangan, kung kunwari cancer, no? Mahigit 1 kilo na raw ang bukol sa braso ni Baby Lian. Kaya palagi raw itong nagrereklamo na mabigat ang bukol at madalas din na ma-out of balance kapag maglalakad o tatakbo. Dahil hirap sa buhay, kaya hindi mapagamot ng mag-asawa si Baby Lian. Kaya kumakatok po sila sa inyong mga puso. Bilang magulang, mahirap po para sa akin na makita ko po ang aking anak na nagkakaganito. Na nahihirapan po dahil sa kanyang bukol. Na sana po ay kami po ay inyong matulungan na mapaoperahan ang aking anak. O kahit mapa-MRI lang po dahil ito po ang problema namin ay ang MRI. Maraming salamat po at sana may mga bukal na puso na tumulong po sa amin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.